Yan, shout out sa lahat po ng kababayan po natin, sa lahat ng supporters ng Team Daddy Frankie. Shout out po sa inyo. Of course, syempre, shout out din natin yung mga mahal nating taga LGU, mga DSWD. Yan, shout out po sa inyo, mga taga DSWD. Yan, na mangungumusta lang po sana sa mga beneficiary dati ni Daddy Frankie. Pero ngayon, hindi na po beneficiary ni Daddy Frankie yan. Beneficiary nyo na po yan. Sana nasa mabuti po silang kalagayan, lalong-lalo na po si Tatay Kalex. Kasi alam nyo naman mga kababayan, si Tatay Kalex ay mahina na yung paningin niya, kaya minarapat ni Daddy Frankie nadalahin sa pagamutan sa dalubhasa para maoperahan po yung mata niya, sa kagustuhan ni Daddy Frankie po na makakita muli Tatay Kalex. At kagustuhan din ni Tatay Kalex, ano? So yun, sana sa darating na check up ni Tatay Kalex ay dalhin ng DSWD para hindi po masayang yung naumpisahan gamutan sa kanya. Dahil may mga check up pa po yan si Tatay Kalex. Dahil alam nyo naman mga kababayan, hindi basta-basta po yung gastos, expenses na ginamit ni Daddy Frankie yan, na ginastos niya po. Para hindi po mabaliwalaan lahat. Dahil hindi po yung basta-basta na gastusan para sa isang lolo na si Tatay Kalex. Sana po mga taga DSWD, ipagpatuloy po natin dahil alam nyo naman mga kababayan, 84 years old na po si Tatay Kalex. Di ba, kung matatandaan nyo nung kinuha nyo po yung mga alaga ni Daddy Frankie, ayaw talaga sumama ni Tatay Kalex, hanggang naiyak na lang po siya. Wala po kaming nagawa. Pumayag na lang si Daddy Frankie, pumayag na lang ng buong team dahil yun po yung kagustuhan nyo. Dahil sa kagustuhan nyo na yan, hindi po tayo lumabag, sumuway sa kagustuhan nyo. Kaya sa kagustuhan nyo, pinagbigyan po natin yan, pinagbigyan ni Daddy Frankie dahil sabi niya nga, ayaw niya rin sumuway o hindi sumunod po sa batas ninyo. Hindi naman po kami against sa batas nyo po na pinatupad. Kayo po yung may alam, kayo po yung saklaw dyan sa batas na po yan. Kaya minarapat din ni Daddy Frankie na ibigay na lang po sa inyo. Sana kung ano po yung pangangalaga ni Daddy Frankie at ng buong team at ni Ate Peli sa kanila, dapat ituloy-tuloy nyo po. Yun lang po naman yung tanging hiling po namin, hindi po sila mapabayaan. At alam po namin na hindi nyo po sila pababayaan dahil kinuha nyo nga po sila. Lalong-lalo na rin si Kuya JR. Nung na-rescue po natin yan, nilapit po sa atin yan ng mga barangay opisyales. Dahil walang kumukupkop, walang pamilya, dahil si Daddy Frankie naawa sa kanya dahil nandyan lang sa lansangan, nakatabing-tabing lang, nandoon lang sa gilid ng kalsada, kahit malayo po from Bulacan. Kinuha po namin yan para i-rescue, para tulungan. Alam nyo naman po yung ginawa po namin yan, kami mismo pinaliguan po namin yan, binihisan, pinakain. Hanggang na-culture na nga po yan si Kuya JR. Hanggang pinagamot, pina-check up. Kaya naging maganda yung pangangatawan niya. At the same time po, nakakausap na rin po siya ng tama. Kaya ganun na lang kami kalungkot dahil yung nakasanayan po namin at napagaling dahil sa pamagitan ni Daddy Frankie ay nawala po sa amin, pangangalaga. Si Kuya Junjun naman po, ay na-rescue po natin yan dahil may nag-rest out po sa atin sa may Alaminos, Pangasinan. Kung maalala nyo din mga kababayan, napakahaba ng buhok ni Kuya Junjun. Kinuha din po natin yan at alam nyo yan ng buong team, pinaliguan din po namin yan. Kami mismo po ang nagpapaligo. Walang team na hindi nagpaligo po kay Kuya Junjun. Alam nyo po yan. Inuulit ko, binihisan, pinakain sa tamang oras. Mismo si Daddy Frankie, sinubuan pa po yan kasi hindi siya kumakain mag-isa niya.
hahainan ng pagkain. Mismo si Daddy Frankie po ang nagsusubo sa kanya hanggang nasanay na po siya na kumain mag-isa. Hanggang dumating yung araw nung na-culture na siya, kaya niya na maligo mag-isa, kumain mag-isa. 'Di ba nakakatuwa mga kababayan na yung una na pag-rescue natin sa kanila, wala silang alam. Magpaligo, magdumi, hindi nila alam 'yon. Sinusubuan mismo ni Daddy Frankie at ng buong team. Kaya nakakalungkot talaga mga kababayan na nawala sila sa puder ni Daddy Frankie. Tapos ito naman si Bandam. Si Bandam mga kababayan, hindi naman natin yan pinulot lang kung saan. Alam nyo naman sa mga nakasubaybay sa mga upload videos ni Daddy Frankie at ng buong team. Pumunta po yan sa bahay ni Daddy Frankie sa Makati. Ayan, inadapt ni Daddy Frankie si Bandam. Wala pong ano yan, wala pong saltik, hindi po yan depressed. Immature lang po yung pag-iisip niya, isip bata lang po siya, tapos bulol. Pero alam niya yung ginagawa niya. Yung, di ba mga kababayan, pinakain, binihisan. Kaya si Bandam, nasa pangangalaga din yan ni Daddy Frankie. Pumunta yan sa Makati, pumupunta yan sa bahay ni Boss JB. Alam nyo yan. Kahit wala si Boss JB sa bahay niya sa Makati, nandyan yung mga tao niya, yung katuwang niya, na pinapakain yan si Bandam. Hindi namin po yan pinapabayaan. Kahit noon ay naglayas-layas yan, hindi nagpapaalam na pumupunta sa Manila kasi nakasanayan niya na nga po yung kalabat penge, nangangalabit, nanghihingi, dahil yun yung buhay niya, nasa lansangan eh. Pero hindi po natin yan pinulot. Kaya ganun na lang na umiyak si Bandam nung kinukuha niya. Ang sabi niya nga po mga kababayan kay Boss JB, pagtanggol mo ko. Gusto man gawin ni Boss JB yun, wala siyang magawa. Kasi kung ano yung gusto ni Daddy Frankie, susunod lang po kami. Kaya pumayag na lang si Daddy Frankie na kunin sila. 'Di ba? Kahit masakit po sa loob namin, kahit hanggang ngayon si Daddy Frankie hindi po makamove on, kami mismo hindi po kami makamove on. Kaya paulit-ulit po kami na mangungumusta sana sa inyo kung ano na yung nangyayari sa ilang araw nilang pamamalagi dyan. Yun mga kababayan, si Kuya Oliver, bago po sila pumunta sa bahay ni Daddy Frankie, pumunta na pala sila sa Tarlac. At naabutan nga doon si Kuya Oliver. Dahil si Kuya Oliver, nung pinasyal ni Daddy Frankie po mga kababayan, dahil nilayout na po yung bahay niya, dahil papagawan nga siya ng bahay, ay nakita naman ng DSW siya doon. Si Kuya Oliver mga kababayan, nung nakakulong yan sa loob ng 20 taon. Ang sabi ng pamilya ni Kuya Oliver, pinasyalan naman daw ng DSWD yan. Pero hindi po siya kinuha. Ngayon, nung na-reach out ni Daddy Frankie at ng buong team, kinuha, kinulture, pinaliguan, pinakain, pinagamot. Ngayon, umapila ang DSWD. Diba? Sana noon, mga kababayan, kinuha na nila. Dahil napasyalan naman nila diba? Dapat noon pa lang kinuha na si Kuya Oliver. Pero bakit ngayon, nung nandyan na siya, napagamot na siya, gumaling na siya, tsaka ito naman yung pasok nila. Kasi, nasasabi ko yung mga kababayan dahil si Nanay Ansing, nung araw na yon na pinuntahan ng team, binigyan po yan ng food allowance si Kuya Oliver. Hanggang dumating si DSWD sa bahay nila, pinapunta siya dito sa DSWD ng Pangasinan. Ngayon, sa yung 5,000 na binigay kay Nanay Ansing, nabawasan pa po yun sa transportation. Ngayon, pagdating po dito sa Pangasinan, binigyan po ng DSWD si Nanay Ansing ng 10,000. Alam nyo naman yun mga kababayan. Pagbalik ng Tarlac, DSWD naman ng Tarlac, yung head down nila dyan,
kinuha yung 10,000. Dahil sabi ng head nila doon, sila na daw maghawak, wag na daw si Nanay Ansing. Pero dapat, mga kababayan, di na lang yung kinuha. Kasi kapatid niya yon. At binigay kay Kuya Oliver, sinong magbabudget doon? Di syempre yung kapatid niya, kapamilya niya. Tapos, may nagsabi pa sa kanya na baka ibili daw ng motor. Sa 10,000, palagay nyo mga kababayan, kahit nanghihingi yan si Nanay Ansing kay Daddy Frankie, yung 10,000 na binigay ng DSWD ay ibibili niya ng motor. Siguro naman mga kababayan, hindi niya gagawin yon kasi para sa kapatid niya nga po. Hanggang naiyak na lang si Nanay Ansing sa pagkwento niya kay Daddy Frankie dahil napahiya daw siya doon. 'Di ba? Parang nakakalungkot isipin na bakit ganun na sa halagang 10,000 bakit binawi pa nila samantalang naibigay na yon. Di po natin alam kung ano po yung tunay na dahilan dyan. Base lang po ito sa kwento ni Nanay Ansing. Kaya eto mga kababayan, sana sa paulit-ulit namin pagsabi, sana hindi po sila mapabayaan kung ano po yung ginawa na pag-aalaga ng Team Daddy Frankie. Ganon din po yung pag-aalaga nyo sa kanila. Dahil alam nyo naman, wala na silang pamilya. Kawawa naman sila kasi sila may damdamin din, nasasaktan yan. Alam na nila yung nangyayari po sa kanila. Kaya ito mga kababayan, ang plano ng team, pag-uusapan, pagmimitingan, gusto sana namin makatulong din sa inyo, mga mahal po naming DSWD. Gusto po namin mamulot ng mga pulube, ng mga homeless, tapos i-turn over po sa inyo. Para mas marami pa po kayong matulungan. Yun po yung plano po namin. Pero, aantayin po namin kung ano po yung magiging desisyon ni Daddy Frankie po dyan. Yun na lang po yung gagawin namin. Kasi may mga schedule pa po kami na tutulungan na mga na-depress para sana dalhin sa bahay ni Daddy Frankie at maipagamot sila. At the same time para makulture po sila. Kaso hindi na po natin magagawa yon. Nakakalungkot. 'Di ba? Kasi pwede naman po tayong tumulong na sa mga katulad nila, puntan sa bahay, dalhin sa pagamutan, ibalik sa bahay. Pero paano yung mga malalayo? Malalayo doon sa base namin. Kukunin, ipapagamot, ibabalik doon, uuwi pa kami. Medyo mahihirapan po kami. Matatagalan po yung paggaling nila. Unlike po, pag nandoon sa bahay ni Daddy Frankie, di ba, mabibihisan sila, mapapaliguan sila, mapapakain po sila sa tama, mapapainom ng gamot sa tama. Mabilis po yung magiging recovery po nila dyan. Mabilis po yung paggaling po nila dyan. Pero ngayon, paano po natin gagawin yon? Pero syempre, hindi po tayo titigil sa pagtulong. Yun nga lang po, yun ang magiging sistema. Medyo mahihirapan na tayo doon sa mga malalayong lugar. Tulad ni Kuya Celso ng Western Pangasinan. 3 oras po bago ka makarating po sa kanila, tapos bundok pa po yun ang tirahan niya. Isa din sana yan na naka-schedule po na dahilhin sa bahay ni Daddy Frankie. Si Kuya Toto, from Western Pangasinan din po siya. Malayo din. So, napakahirap pumilos, gumalaw na nahigpitan na tayo. At sa mga iba pa na naka-schedule po sa amin na dapat din po namin tulungan para madala nga po sa dalubhasa. So, ang hirap mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi makamove on si Daddy Frankie, hindi makamove on ang buong team dahil nga po sa nangyari. Kami po ay tumutulong lang din po. Si Daddy Frankie tumutulong lang din sa kagustuhan niya po. Na sa mga tinutulungan, dahil walang inaasahan na sa buhay, mabigyan man lang ng ngiti, pag-asa. 'Di ba? Yun lang din naman yung layunin po natin dyan at hindi po tayo humihingi ng kapalit. Si Lord na po yung bahala sa atin dahil tayo po, being a charity vlogger,
naging instrumento lang po tayo dito sa lupa para tumulong. Tapos ang ano pa dito mga kababayan, yung mga sponsor na nagbibigay sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, sinabihan pa po tayo na public solicitation. Mga kababayan, alam nyo naman po yan, kusang binibigay po nila yan sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Hindi po yan hinihingi. Hindi po kami nang hihingi. Kusang loob po nilang binibigay yan dahil naaawa po sila sa mga tinutulungan po ni Daddy Frankie. Pero bakit ganon? Ang labas nun, hinihingi ni Daddy Frankie lahat ng tinutulong sa mga tinutulungan. Public solicitation. Ang sabi po nila. Malinaw naman mga kababayan dahil lagi naman kayo nanonood, lagi naman kayo nakaabang. Never po na nanghingi si Daddy Frankie. Kusang loob po, inuulit ko po, kusang loob ng mga sponsors yung binibigay po nila sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Kaya lahat na lang po pukol sa amin, lahat na lang po pansin po sa amin. Paano po tayo gagalaw, kikilos? Dapat nga po matuwa sila dahil may katuwang po sila na tumutulong. 'Di ba? Dapat matuwa po sila. Kasi yung obligasyon po nila na dapat nandyan po kami na hindi naman taga-gobyerno para tumulong din sa kanila. Pero bakit nangyari itong ganito? Yun lang mga kababayan hanggang ngayon napapasil po kami kung saan kami lulugar. Hindi po kami makakilos ng normal. Tuwing pupunta po kami sa mission namin, ito lagi po yung pinag-uusapan namin. Baka makagawa kami ng hakbang na kahit tama sa amin kasi ang hangad lang namin makatulong, baka magkamali na naman po kami. Ang hirap po. Kaya alam po namin, malaki po yung tiwala nyo po sa amin. Malaki ang tiwala nyo kay Daddy Frankie. Kasi alam po namin na andyan kayo lagi para sa amin. Ayun lang, simple lang po naman yung namin, panawagan namin po sa inyo. DSWD, hindi po kami galit. Sumusunod po kami sa batas nyo. Sana wag din po kayo magalit sa amin. Kasi pare-parehas lang din po tayo. Gustong tumulong. Pero sana ang tulungan po natin yung mga nandyan sa lansangan. Kaya gagawin po namin para mas makatulong po kami sa inyo. Mamumulot po kami ng mga homeless na nandyan sa lansangan. Mga wala ng pag-asa na halos kinakain po nila ay galing sa basurahan. Kukunin po namin yan, pag-uusapan namin yan, kung ano magiging desisyon ni Daddy Frankie para mas makatulong po sa inyo. Yun lang mga kababayan, konting update lang po sa inyo dahil hanggang ngayon, anong oras na, yun pa rin yung pinag-uusapan ng team. Na sana, yung mga alaga ni Daddy Frankie, ganun pa rin yung pangangalaga nila doon. Kasi makawawa naman po sila. Wala na silang pamilya. At sana bigyan din natin sila ng pag-asa. Dahil hindi naman po nila yung ginusto na mangyari sa kanila yon. Kaya mga kababayan, kung may nasabi man ako na hindi maganda, kung may nasabi man ako na labag sa inyo, hindi magandang pakinggan sa tenga nyo, pasensya na po kayo. Nasa loob ko lang to, ako po ito. Kung ano po yung nararamdaman ko, nararamdaman ng team, sinasabi ko lang po sa inyo to. Pero hindi po namin hangad na magalit sa mga taga DSWD. Naglalabas lang po kami ng ganitong usapin dahil yung nga po, nasanay na po kami na pagdating namin galing mission, umalis kami papunta sa mission, nandyan yung mga alaga ni Daddy Frankie. Kinakausap, pinapakain, minamanduhan na maligo na sila. Pagdating namin, nag-aalala kami kung kumusta na sila sa buong maghapon, kung kumain na ba. Kaya yon, nasanay po kami doon sa rotation, every routine ng buhay nila. Daily routine ng ginagawa po namin, ginagawa po nila.
ay hinahanap-hanap na po namin yun. Kaya yun mga kababayan, medyo mahaba na po yung nailahad ko na rin po sa inyo. Nasabi ko na po rin yung gusto kong sabihin. Basta sa amin, pasyensya na po kayo sa mga taga DSWD. Inuulit ko po, hindi po masama yung loob po namin sa inyo. Medyo na-question lang po namin yung mga bagay-bagay. Basta pag-usapan namin ng buong team, tutulong po kami sa inyo. Mamumulot po kami ng pulubi, mga homeless po dyan sa daan para ibigay po sa inyo. Yun lang mga kababayan. At lagi po namin sinasabi sa inyo, maraming salamat po sa laging pagsuporta, pagyakap sa buong team, lalong-lalo na kay Daddy Frankie. Huwag sana po tayong bumitaw. Lahat mula noon hanggang ngayon, samahan niyo po kami sa araw-araw po naming misyon. Mahal namin po kayong lahat. I love you all mga kababayan.